Halos kalahati naman ng mga maliliit na mangingisda tumigil muna sa pangingisda dahil sa mahal na krudo. Ang mga senador naman kwestiyon ng mga ahensya kung bakit wala pa ring subsidiya. Yan ang mga balitang tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Ibinunyag ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa pagdinig sa Senado na halos kalahati ng malilit na mangingisda sa ilang lalawigan sa Luzon ang pansamantala ng tumigil sa paglalayag dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, batay sa survey ng kanilang grupo, mula sa 30% noong nakaraang linggo, umabot na sa halos 50% ang bilang ng mga mangingisda na hindi pumapalaot na siya umanong epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ni Cainglet, limitado na rin umano ang kanilang naaabot sa dagat. Ang mga nakakapalaot pa ay karaniwang nakakauwi na lamang ng 5 hanggang 10 kilo ng huli. Malayo aniya kaysa sa dati nilang produksyon. Dagdag pa niya, umabot na sa 80% ng kabuang gasto sa pangingisda ang krudo at sariling bulsa na rin lang ng mga mangingisda ang sumasalo nito. Pag nanyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Jason Cainglet. Before yung third mega increase, 30% na hindi pumapalaot. We surveyed from Cavite, Bataan, Zambales, Pangasinan. 30% na hindi nangingisda. This week, because of the increase last Tuesday, almost 50%. Kaya ang sabi natin, while we do the math and we plan the intervention, real na yung problema ngayon. We don't see them sa palengke because may mga catch pa yung commercial. Yung marginal fishers, doon sa nakakapalaot pa, ang nakukuha nila is between 5 to 10 kilos na lang kasi they cannot go far. Times 3 ang crudo, remember, 53 nagsimula before the crisis, 170 ngayon. So it's times 3. Yung crudo na 80% ng kanyang production cost, balikat lang binabalikat solo ng mga fishers. Kaugnay nito, question ni Senator Francis Kiko Panghilinan ng Department of Agriculture kung ano ang ginagawang interbensyon ng ahensya sa kasalukuyang epekto ng krisis sa mga mangingisda. Matapos lumabas sa pagdinig na ngayong buwan ng masaganang huli ng pangingisda, binigyan din ni Panghilinan ng pangangailangan ng agarang aksyon upang matulungan ang mga mangingisda. Pakinggan natin si Senator Francis Kiko Panghilinan. Secure enough supply, now is the time to do it. Ngayon dapat sila lumalabas para maganda ang huli at maganda ang income. Kaso, hindi sila makalabas dahil walang gasolina, walang crudo, walang, hindi ba? So, what are your interventions? Sa panig naman ng Department of Agriculture, ipinaliwanag ni DA Undersecretary Drusilla Bayate na nasimulan na umano ng ahensya ang pamamahagi ng subsidiya sa mga mangingisda sa municipal level. Ayon kay Bayate, may tinatayang umabot na sa 46,000 na mangingisda ang nakatanggap ng 3,000 voucher para sa langis. At tinitignan din aniya ng ahensya ang parehong pamamahagi para sa commercial sector. Pag nanyan, pakinggan naman natin si Undersecretary Drusilla Bayate ng Department of Agriculture. Terms po sa municipal fishing, ongoing na tayo. We have distributed already vouchers and cards amounting to 3,000 each to 46,637 fisher folk. So it's ongoing na po ito because we see that they are the most vulnerable, so inuna muna sila. As of yesterday, ang update ko from the secretary, they're looking at giving commercial sector subsidies similar to the tinitingnan pa po yung details. Sa kabila nito, dumaing naman ang grupo ng SINAG na dapat umanong ripasuhin ng listahan ng mga benepisyaryo dahil may mga kwalipikadong mangingisda ang hindi nakakasama, lalo na ang mga walang sariling bangka. Kailangan umano ng mas inklusibong sistema sa pamamahagi ng subsidiya sa langis upang maiwasan ang tuluyang paghina ng sektor ng pangisdaan. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, iginit ng SINAG na ang krisis ay hindi lamang banta, kundi kasalukuyang nararanasan sa baybaying komunidad. Panawagan ng grupo, dapat matugunan agad ito upang hindi malagay sa alanganin hindi lamang ang kabuhayan ng mga mangingisda, kundi pati rin ang supply at presyo ng mga isda sa buong bansa. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.